Ang topic natin mga guys ngayon ay yung mga anchor ng SMNI, no? Kung napanood nyo sila mga guys, parang lalo silang yumabang, no? Sinong nakapanood sa inyo? Lalo silang yumabang. Hindi ko alam kung ano ba tong mga to. Meron bang nagpopondo? Ano ba tong mga to? Meron bang nag-a-assure nito na sige, banatan yan si Romualdez at kami na bahala sa inyo. Mga guys, parang mas lalo di ba? Di ba, dinisiplina na sila kasi dahil sa fake news, no? Dahil sa pagsisinungaling. Pero ito mga guys, doon sa dumaan sa aking newsfeed, no? Yung merong nag-share na friend, tapos sa panood ko mga guys, ay talagang lalong yumabang. Itong si Eric at itong si Lauren Badoy, no? Tsaka yung dalawang anchor. So, dito mga guys, ay mas ano sila yung, lalo na si Eric, no? Inaakusahan nila ngayon, ginagamit nila yung issue ng CPP-NPA. Ito mga guys talaga, ang ginagamit nilang issue na, di ba, yung ano na yan, pero binobrought up nila ng binobrought up guys, na binabalik nila na si Speaker Martin Romualdez daw at kinonfirm pa ni Eric Celis, confirm daw ito, sabi niya. Pero nagtatanong siya, sabi niya, na talaga daw, yung nag-usap daw talaga si Speaker Martin at tsaka yung mga NPA daw, mga CPP, nag-usap daw talaga na ang gagawin daw ay, sabi nila, no, mga kasinungalingan nila, ang gagawin daw ay titirahin daw si VP Sara Duterte, si Digong, sisirain daw, tapos ang magiging kapalit daw, ang hinihiling daw ng mga CPP ay ipasara daw ang SMNI. No? So, hindi lang ipasara ang laban kasama ang bayan at yung kay Ligonyo, yung kanyang para sa masa, kundi ang SMNI daw. Nakakatawa mga guys, no? Nakakatawa. Kasi diba, nanonood kami nung nagkakaroon ng hearing tungkol dyan sa SMNI, tapos nga ka Eric, talagang nanood kami. Unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, hanggang sa hulihan, mga guys, nanood kami. At nakita namin yung takbo, no? Yung takbo ng hearing. At doon sa takbo ng hearing, mga guys, kitang-kita namin kung paano nagsinungaling si Eric at saka si Lauren Badoy. At kung paano nagsisinungaling ang mga abogado nila. At kung paano yung mga statement nila ay nagkakaiba-iba. At kitang-kita din namin doon mga guys, no? Habang nag-interpolate yung mga kongresista, kitang-kita namin yung mga violations na ipalabas, yung mga violations ng SMNI. So kitang-kita yun. At ang nag-file nga no ng para temporary suspension ng SMNI ay yung Davao representative ng PBA, si Attorney Nigs Nograles. Na ito pala mga guys, si Attorney Nigs Nograles, yung kanyang mga kapatid pala noon, ay siya pala yung nakipaglaban para magbigay ng franchise sa SMNI. So tinanong nga siya, di ba, na, ano yan, paano ba yan? Kasi yung mga kapatid mo, sila yung nagbigay ng franchise sa SMNI. At then sinabi niya na, mas lalo nga kasi mga kapatid ko yung nagbigay ng franchise. So, kailangan na hindi naman kasi pwede na kapag may nakita tayong mga violations, mga paglabag, tatahimik na lang tayo. So, mga guys, kitang-kita namin na along the hearing, no, sa interpellation, wala yung kamay,
walang kamay, walang pakikialam si Speaker Martin Romualdez. Hindi siya nakialam. Wala nga siya doon eh. At talagang lumabas talaga yung napakaraming violations ng SMNI. At hindi lang yun. Maging sa NTC, maging sa KBP, maging sa MTRCB, maraming mga reklamo na naisampa sa SMNI. Maraming mga nagreklamo sa kanila. So, nagpatong-patong na guys. At andoon pa yung pagsisinungaling nila na hindi daw may-ari si Kibuloy. Pagkatapos, nalaman na si Kibuloy naman pala ang laki-laki ng porsyento, no? Na siya pa rin talaga yung masasabi na may-ari. And then, dahil nagkaroon ng kaso si Kibuloy, di ba, sa Amerika, ina-freeze, di ba, yung account niya doon sa Amerika. So, siguro, natakot siya na baka dito gawin din. So, ang ginawa ni Kibuloy, mga kaibigan, pinalipat na yun yung kanyang share, no? Pinalipat, parang wala na daw siyang share dyan sa SMNI, dyan sa Suara Sub. Yun pala, mga kaibigan, lumalabas na parang kumbaga, parang niloko lang nila, no? Niloko lang nila yung Kongreso. Kasi, hindi naman talaga, ang may-ari pa rin talaga ay si Kibuloy. So, makita ng mga kaibigan, ang daming violations, ang daming pagsisinungaling. So, yun ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit sila nasuspindi. Kasi, ano yun eh, mga kaibigan, at kung bakit sila nakulong, hindi dahil sa yung kanilang freedom of expression ay tinatanggalan sila ng freedom of expression or binubusalan ng bibig nila. Hindi yun. Kundi, nakita doon, mga kaibigan, yung pagsisinungaling at saka yung pagiging, di ba nakita niyo si Celis, di ba? Tumatayo pa si Celis pagkatapos dinuduro-duro pa yung kongresista. Pagkatapos, nagsasalita pa siya, thank you to Kangaroo Court. Mga kaibigan, hindi ganon. Nasa Congress ka eh. Dapat marunong kang gumalang. Huwag mong ipakita yung kung noon MPA ka. Huwag mong dalhin doon. Kailangan matuto tayong gumalang at sumunod sa batas. Kasi mga guys, alam niyo ba, nakakatakot. Kung ang lahat ng tao ay magiging ganito, kung ang lahat ng tao, mga kaibigan, ay hindi na marunong sumunod sa batas at hindi na marunong gumalang sa mga public officials, sa mga government officials, ano na lang ang mangyayari sa bansa natin? Magkakaroon ng chaos, magiging very chaotic ang ating country at magkakanya-kanya na lang tayo, dahil gusto mo yan, hindi ka nasusunod. Dahil ikaw ang matapang, lalakasan mo boses mo, hindi ka nasusunod. Pagkatapos duduro-duruin ang kongresista, magsasalita ka ng hindi maganda. Diba? Mga kaibigan, hindi magandang ugali yun. Diba? So, dito, nakakadismaya kasi, kita nyo, imbis na sila ay binigyan na ng sanction, pero mga kaibigan, mas lalo silang lumayabang at mas lalo nilang minamalain ang gobyerno, and especially Speaker Martin Romualdez. Mga kaibigan, wala silang galang. The fact, mga kaibigan, na si Speaker Martin Romualdez nagtatrabaho ng maayos. Kita niyo naman ang sipag-sipag na yun ng Kongreso. Dahil yan sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. 20 LEDAC measures ni PBBM na ipasa nila. And then yung 17 agenda, 17 legislative agenda ni PBBM na ipasa. 3 months. 3 months before the due date. Kita nyo, napakasipag. Unlike sa panahon ni RRD, na wala na silang time, na binabalikan pa nila pagbalik nila ng another year, saka pa nila tinatakel yung mga issue ng nakaraang taon.
Kasi delay na delay. Kita nyo na mga guys, Admin ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talagang sirain. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.